Magandang gabi po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At pag-usapan natin itong lungsod ng Maynila sa laban ng Vice Mayor. Ito, iba-iba tayo. Pupunta tayo sa Vice Mayor. Kasi po meron pong lumabas na bagong survey na lamang po si Chi Atienza. Sa latest survey, sinundan po siya ni Nino Magno at nakakapagtaka kung bakit pumangatlo itong si Yul Servo. Dahil na rin po siguro sa nangyari dito sa council. Ito po yung pinakamalaking impact itong nangyari dito sa city council natin, yung labanan nilang dalawa sa pagitan ni Vice Mayor Yul Servo at itong si Yanyan Ibay. Kaya umani po ng napakaraming simpatya itong si Councilor Yanyan Ibay dahil sa ginawa sa kanya sa pagtanggal ng kanyang komite. Ito po talaga ang sanhi ng pagsadsad ng rating nitong ating Vice Mayor. Pero dito tayo nagugulat. Dito kay Nino Magno na pumangalawa. At nagtataka rin po ang karamihan. At siyempre nagsasalita po yung mga karamihan at nagko-comment po na hindi naman daw kilala. Ay siyempre po hindi po natin makikilala. Kaya nga po nagpapakilala ang ating Vice Mayor na yan na kumakandidato na si Nino Magno at nabalitaan din natin at nakita natin sa kanyang mga Facebook account na nakikita ko na yung mga pinupuntahan niya. Silent parang hindi siya showy. Hindi siya nagpapakita ng napakaraming binibigay na ayuda, binibigay sa mga Manileño. Di ba, para dagsain siya ng tao. Ang nakikita lang natin yung kanyang ginagawa at bumibilib po tayo minsan kasi nga po hindi siya talagang pala-post o talagang pinapakita niya yung kanyang mga ginagawa. Ang ginagawa niya po, dinadalaw niya pong personal itong mga barangay dito sa lungsod ng Maynila. At nakikita natin na tinatanggap siya ng maluwag ng ilang mga barangay dito sa lungsod ng Maynila. Kasi po alam nyo, wala naman po sa binibigay na ayuda ang pagpili ng mga Manileño para ito iboto. Di ba po, siyempre yung ibang Manileño, tinitingnan din nila yung mga plataforma di gobyerno. Yung mga gagawin mo kapag ikaw ay nalukluk na sa posisyon na yan. Di ba kung anong magagawa mo sa mga Manileño? Di ba? Nakita natin na bawat punta niya sa mga barangay ay talagang pinupuntahan niya. Especially itong mga barangay official. Dahil siya din po ay isang barangay official, barangay captain po siya. Di ba? Siya po ay barangay captain ngayon. Barangay chairman po siya dyan sa may Binondo, dito po sa may bandang Haboneros ata siya nakatira dito sa barangay dito. Nakalimutan na natin yung barangay niya. Talagang hindi rin matawaran ang kanyang mga nagawa sa barangay nila. Di ba? Nakita mo? Hanggang sa kasalukuyan siya pa rin ng barangay chairman at hindi po siya natatalo sa pagka-barangay chairman sa kanilang lugar. Di ba po? Ibig sabihin po niyan, maganda ang kanyang pamamalakad sa barangay at siyempre kilala rin siya ng mga ilang mga barangay chairman. Kaya't itong si Nino Magno, siyempre ang dami niyang pinupuntahan na pagdating sa survey, siguro umaangat siya kasi nga kilala at alam nila yung ginagawa nito. Hindi lang po siya kasi nagpo-post ng kanyang mga ginagawa sa social media. Basta nakikita lang niya yung mga ilang Manileño at siyempre may mga konting mga ayuda pero hindi po siya bongga para magbigay ng napakaraming ayuda. Hindi katulad po nung ilan dyan na talagang siksik liglig. Di ba? Talagang kala mo kanila galing yung mga ayuda. Di ba? Alam mo kasi itong labanan ng Vice Mayor, pinaka matindi rin to itong labanan ng Vice Mayor kasi alam niyo po kasi ang laban ng Vice Mayor dito sa lungsod ng Maynila, akala nila talagang magla-landslide itong incumbent Vice Mayor natin. Hindi nila alam na malulupit din pala yung mga ilang kalaban nito. Nakita po natin at napansin din po natin na lahat din po ng mga Vice Mayor aspirant talagang napakasipag po mangampanya. Napakasipag po mangikot. Kaso nga lang po, babad po sa social media.
Itong si Nino Magno, hindi po siya babad sa social media. Biruin niyo po lahat. Halos busy tong tao na to eh. Halos busy siya, halos madaling araw na siyang umuwi kasi dinadalaw niya yung mga ilang barangay. Biruin niyo, 'di ba? Pero wala po tayong nakikita, 'di ba? Gusto siguro nito na sa sarili lang niya. Kasi independent po siya, wala po siyang partido. Kaya napansin po natin na nagustuhan siya siguro ng mga ilang Manileño dahil sa mga ginagawa niya. Kasi po, alam niyo po, sa panahon po ngayon, kailangan po natin pumili ng mga mamumuno sa ating lugar na talagang mapapakinabangan po at higit sa lahat at makakatulong sa atin mga Manileño. Ayun po ang hinahanap natin. Hindi po dapat na ang isang mamumuno nakakatulong lang pagdating ng halalan. Di ba po, kailangan po kahit na hindi halalan, talagang tumutulong ka. Di ba? Kaya ngayon dito sa darating na halalan, dito sa lungsod ng Maynila, itong laban ng Vice Mayor dito mukhang malupit kasi mag-twist pa to eh. Marami pang mangyayari rito, mababago pa to. Tandaan nyo po yan, hindi pa po final yung survey lang po yan, pinakamalupit nito sa eleksyon. Doon po natin malalaman. Kasi po baka mamaya magtaka tayo, kala natin panalo tayo, pala hindi. Di ba? Yan ang kailangan nating gawin. Di ba? Kaya itong mga vice mayor na to, talagang puspusan din po ang kanilang pangangampanya. Pero talagang nagtataka lang talaga ako eh. Oo, nagtataka lang tayo at napakaraming nagtataka at nabigla dito kay Nino Magno sa pag-angat ng survey niya. Kaya pagpatuloy lang po natin yan. Pagpatuloy lang po natin yan. Yung mga ilang kandidatong vice mayor, pagpatuloy lang po natin yan. Magsipag po tayo. At kausapin po natin ang ilang Manileño, kumbinsihin po natin sila, ibigay po natin sa kanila ang plataforma de gobyerno natin at doon natin makikita kung talagang susuportahan tayo ng mas nakakaraming Manileño. Pero tingin ko, kapag maganda ang ating plataforma de gobyerno, sigurado po, susuportahan tayo ng Manileño. Magandang gabi po at God bless po.